Tisoy is the best ideal man. Alden pa rin sa kalam. Bagong post ng Kath din actually mga kasembreros. So yun at marami pang items sa vlog nito. Grabe, nakaka-excite itong episodes ng Love Siargao mga kasembreros. May isang free video clip na pinost ang View kagabi mga kasembreros sa kanilang episode. So dito ay parang nag-confront no sina Jao at Kara. Nasabi ni Kara ay mahirap akong mahalin Jao, sabi niya dito. Tapos sabi ni Jao naman ay I'm ready to love you Kara. May sabi niya ganun kahit ano mangyari. Tapos yun iyakan na mode ito mga kasembreros. So ang lalim ng kanilang pinagugutan. So healing makes room for love, sabi niya dito. Tapos si Kylie naman ay nagdududa kay Han. Sabi niya, bakit na napaka-nice mo sa akin? Sabi gano'n ni Kylie, no? Ni Pearl kay Han. Tapos sabi naman sabi naman ni Han, ni Kim Jisoo ay nag-alibay siya. Sabi niya, I think I forgot something. Sabi gano'n, sabi niya, Sir Han, sabi niya, Sir tapos bumunik siya. Tapos yun nag-Korean pala siya dito, no? Tapos sabi niya sa English kunwari ay I'm in love with you Pearl, sabi nga ni Kim Jisoo, I have been in love with you for the longest time. So sabi dito ni sobrang kulit ng ng episodes nito kasi puro love, no? At ito, tapos si Christopher Diwata naman at saka si Alden, no? Sabi niya, are you planning to stay here, no? Sabi niya sa nagbisaya siya dito, mga kasembreros or nag-Siargao noon. Sabi niya, plano ba mo nga dito ka na lang, no? Sabi naman ni Alden dito ay parang gusto niya na mag-stay for good, no? Sa Siargao. Tapos sabi naman ni Christopher Diwata, sabi niya, ayan na nga kinamaan ng sumpa, tapos sabi ni Alden na ang lakas lang tama kay Kara, sabi ganoon. Tapos yung next scene dito ay si Christoph naman at saka si Kara ay gustong kausapin, no? Ni ni Christoph at saka ni Kara. Sabi niya, I finally decided that I wanted to move on, sabi nga ni from this, sabi niya. Grabe na ang kulit ng kulit ng casting kasi naging saling pusa at saka ex na tuloy si Christoph Barrio instead of present niya na boyfriend in real life, mga kasembreros. So ang kulit ng ginawa ng View Philippines mga kasembreros dito sa kanilang casting, kasi nga present boyfriend si Christoph pero ginawa nilang past na ginawa nilang ex mga kasembreros. So ang kulit na ng kanilang ginawa. Tapos may picture dito sina Lola Linda at saka sina Alden, no, and the rest of her apos na sina April, si Angel, si Riza at saka nakalimutan ko ang pangalan itong Pakistani nilang pinsan mga kasembreros. So galing English ito, no? Ito nga pinsan nila na Pakistani mga kasembreros. So parang matin yata sila ng kasal dito, no? Tapos si Alden nagpadila na naman dito. Sobrang kulit ni Soity. So blue ang motif ng kasal yata na kanilang inatinan. Hindi ko lang kung kasal ito or parang kasal, no? Kasi parang pang bridesmaid ang datingan ng damit ni dito. Riza at saka ni Angel. So kasi kung hindi ito kasal ay kung kunwari mga New Year or special occasions lang, hindi ganito ka formal ang kanilang mga damit mga kasembreros. So parang throwback lang ito, no? Kung hindi ako nagkakamali mga kasembreros. Tapos yun, endorsement ni Alden mga kasembreros. May bagong pinost siya kagabi sa kanyang social media account, sa TikTok, sa Instagram at saka sa Facebook. Ito po yung kanyang Ribisco Crackers na endorsement shoot mga kasembreros. So walang boses ito, parang pagkagising ni Alden, prepare, coffee, biscuit, jogging and so on mga kasembreros. So morning routine, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King ang kanyang dito.
ang kanyang ginawa. And then, of course, yung inantay natin kagabi. So, 1 oras pala may git yung live stream nila sa YouTube kagabi. Pero hindi na ako nakapanood, of course, no? Kasi medyo gabi na rin, no? At saka marami akong ginawa. Pero yan, pinanood natin dito ang ibang mga video clips ni Alden na mamaya ay papakinggan natin, no? Mga kasombreros. So, very surreal at very inspiring. So ito yung sasabi ko mga kasombreros na Alden is the best, no? He's the best man, he's the ideal man to be with. No, mapakaibigan, mapa-asawa, mapa-boyfriend, mapa-pamilya, mapa-katrabaho mga kasombreros. So talagang parang sa lahat well-rounded na yun. So well-rounded mga kasombreros yung term dito na kung saan ay na kung saan ay mapa-family orientation, basta, no? Wala akong masabi, no? Talagang siguro kasunduan lang at saka agreement talaga at status ng heart. And of course, no, decision talaga nila na si Alden ay hindi pursue si Kat, mga kasombreros. For now, no? Yun ang aking nakikita dito. So, yun, dito sa isang video ay pumunta si Alden sa isang pamilya doon sa sa Rizal yata ito mga kasombreros or sa Cavite na mga kasombreros. So si Edmar at saka si Danica, no? Grade 6 na dapat si Danica at sa grade 2 pa lamang, no? Mga kasombreros. So yun yung ano niya dito is lahat ng aspects, no, ng educational system or status sa ating bansa yung tinakal niya dito. So i-play ko na ito mamaya mga kasombreros para ma-appreciate po natin. So meron yata akong ilang videos pa dito ng isa. So i-play ko na lang ito mamaya mga kasombreros, no, para mapakinggan po natin. So definitely very inspiring, very very touching, and of course nakakahinayang na maraming budget sa Department of Education na hindi nagagamit ng tama mga kasombreros. So corruption talaga yung isa sa mga pinakapunot dulo, no, ng problema ng ating bansa. Hindi lamang sa edukasyon, no, sa economy, sa mga presyo ng ng mga bilihin, no, talagang yung sa baha, no, lalo sa baha ngayon talaga. Ayun pala, no, keep safe, mag-ingat po tayo sa mga affected po ng baha. Nakita ko sa Parañaque, sa Cavite, sa Las Piñas, sa Quezon, no, talagang mag-ingat po tayo, grabe pa ang baha. Sa Bulacan, no, nakita ko rin sa Bulacan mga kasombreros. So talagang nakakapanlumo, no, kung kaya parang naisip ko dito kasi 'di ba napagdesisyonan ng ombudsman ay ng Senado na ipapasa daw yung kaso or yung hearing sa flood control sa ombudsman. So ipapasa nila yun na dapat ay Blue Ribbon Committee dapat ang hawak na, no? Tapos ngayon na naman nagbabala, parang nag-warning, no, mga kasombreros ng Diyos sa pamamagitan ng pagbaha na naman sa mga tao na ganito, no, ganito yung sitwasyon, talagang ninakawan tayo ng dito ng mga politiko na gahaman at sakim sa kapangyarihan at pera. So pero let's keep on praying na talagang may panagot at may balik talaga yung pera na alam mo yun, gamitin ba yung pera, yung nanakaw na pera, gagamitin doon sa mga flood control projects na na-postpone nga dahil sa pagnanakaw ng mga taong ito. So yun naman talaga dapat ang solusyon, we have to think of the solutions. So ang solusyon dyan, may balik ang pera at gamitin doon sa mga flood control. Yung mga dams, yung mga kanal, yung mga kung ano na ba dyan. And of course, no, tayo mamamayan na bilang mga individuals ay wag maging abuso, no, magtapon ng basura. Kailangan parang yes, may magagawang gobyerno, pero sa ating mga tao na mga ultimo ay dapat may ginagawa din tayo for the benefit of sa atin, no, at sa ating pamilya na rin, mga kasos affected talaga, especially yung mga kabataan na pumapasok sa eskwela, yung mga trabahante na pumapasok, yung mga motorista, no, talaga yung mga grab drivers, no, sila talaga yung mga affected kasi sila yung lumulusong araw-araw, no, talagang grabe yung, no, yung ang hirap. Nakita mo yung mga ultimo na mga tao na kunwari yung mga yung mga
food panda drivers, no? Talagang sila yung tinatamaan talaga no, number one na ano na ako nagpapasalamat ako sa bahay na ako nagtatrabaho. Pero yung mga tao talaga na kumapasok sa field sila, no, sa field sila mga kasambreros na dito nagtatrabaho, sila yung kumaga pa front row talaga at pinaka primary victims ng corruption, no, sa ating bansa. Yung mga tao sumusuong sa ulan, sa baha, no. So grabe, sorry po mga kasambreros. Talaga nakakaawa sila, no, kung kaya let's continue praying for our country, no. Parang nabalitaan ko na naghahanap na naman ng mautangan ng gobyerno sa mga bangko ng BPI, development bank, basta na marami, Land Bank, AUDB, something like that. Naghahanap na naman ng mautangan ng almost 300 billion, something like that, no. Hindi ko alam kung saan talaga napupunta ang pera, pero of course alam natin kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. So let's keep on praying talaga ng healing sa ating bansa at maibalik ang pondo na para sa flood control mga kasambreros. Sorry po, naging naawa kasi talaga ako mga kasambreros. Tapos next item natin, may pinost dito ang isang admin about naman ito sa sa kay Alden. Ang kulit ang caption dito no, dito number 16 mayor sa mayor number 16 sa balota. So kasi dito ay si si Alden, parang nangampanya siya ng mga kasambreros. So ito yata yung time na gumagawa siya ng documentary niya mga kasambreros. So dito ay ang kulit ng caption. Narinig ko yung nabasa ko yung caption niya nung una. Sabi niya number 16 sa balota. Kasi isipin mo dito parang nangangampanya na si Alden, no? Kasi nga kaliwat kanan yung pangumusta, no, shake hands dito, shake hands doon. So kulang na lang merong campaign manager. Para sabihin na, bubutuhin niyo si Mayor Alden sa Pero joke lang po yun mga kasambreros, of course, no, ng mga ng mga fans ni Alden. So yun po, no, talagang nakakabilib. Iba kasi yung charisma talaga, no, yun yung masasabi ko mga kasambreros niya. Phenomenal box office, Cinema King sa mga tao, no, mga kasambreros. Tapos next item natin, sorry hindi ko ito na-i-flash kanina. Ito yung parang sa next episode na abangan natin ay sa August 14, no, next episode nila sa View Philippines. Parang dito ay binastos si Kailin mga kasambreros. Tapos parang pinastos yata siya ito ni Christoph, no. Tapos hindi pala si Christoph ito, sorry. Binastos siya kunwari ng isang foreigner. Tapos pinagtanggol siya ni Han, no, ni Sir Han mga kasambreros. So medyo gulo ito mga kasambreros, no. Pero yun po, abangan natin sa August 14 na episode next week, no, mga kasambreros. Tapos si Kath naman, nagpinost dito ang isang fan niya kagabi sa kanyang TikTok account mga kasambreros. So ito po ay parang throwback picture, no, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen at ng isang fan dito. So naka-black si Kath, no, halatang medyo bata pa. If I'm not mistaken ay mga 2021, no, or 2023, something like that. Pero 23 payat pa siya, so baka 2021 or 2022 na mga kasambreros. So random post ito ng isang admin kagabi mga kasambreros. Tapos si Ashley Escarial, na-post niya rin dito si Alden at saka si Nadine, no, sa Love Siargao cast. Parang nag-uusap yata sila dito. Tapos nakuhaan sila ng random picture. So yun po, no. So naka-white dito si Soiti, mga kasambreros. Tapos ayan, may isang review dito ng isang fan, no, si It's Me, Just Me Yumi, no. Tapos parang honest review niya kina Kath and James mga kasambreros. So dito ay parang dati wala daw siyang interest, no, kina Kath and James. Tapos nung napanood niya yung mga episodes ay
nagulat siya na merong chemistry at nag-spark daw, no? Ang Catherine na tambalan kasi never niya in-expect na magkakaroon sila ng tambalan mga kasombreros or ng isang project. Tapos, ito, pinost ng isang kahapon, kagabi. Si Kath dito ay yung may hawak siya na stop, no? Stop sign sa daan or sa highway. Parang sa eksena yata ito, no, ng Hello Love Again mga kasombreros. So, recall lang ng isang fan itong kanyang eksena dito na kung saan ay naglagari, no? Alam natin yung istorya, naglagari si Kath ng trabaho sa Canada, no? Instead of isa lang yung trabaho or nurse siya doon, ay hindi naman pala siya nurse doon mga kasombreros. Tapos si Barbie kahapon, kagabi niya pinost itong kanilang picture 5 hours ago. Itong picture nila sa kanilang or sa kanyang birthday celebration, no? Barbara Forteza. So wala siyang ibang caption kundi twins, no? Twin Hearts Academy. Kasi yung picture nila nina Alden, Christopher Martin Bebenene at saka Joyce Joyce, nakalimutan ko na naman yung apelido niya. Hindi si Joyce Spring ito mga kasombreros. So basta yung buntis or preggy mga kasombreros. Yun talagang medyo na late lang siguro siya, no? Ng post mga kasi sobrang busy ni Barbara. Tapos, ito yung isang picture ni Alden sa kanyang Instagram 10 hours ago. Itong nasa bahay pa niya siya, no? Mga kasombreros. Tapos, pinicturean niya yung transparent glass sa labas mga kasombreros. So, nakahiga siya sa kanyang sa kanyang higaan or sa kama. Tapos, wala na yung parang view lang sa labas yung kanyang pinicturean. Tapos umuulan mga kasombreros. So kasi kung Cavite siya or Laguna mga kasombreros, so nag-umuulan din doon, no? Or kung ito ba ay part ng Makati, so yun, no, talagang parang kahit saan umuulan, may mga worst lang talaga na areas na grabe yung baha, no? Na talagang grabing affected mga kasombreros. So yun, may mga na binabaha, may times naman na ulan lang yung sa kanila pero hindi binabaha. No, parang ganoon mga kasombreros. So, but let's continue praying for the safety of everyone, especially those who are affected ones mga kasombreros. Ito yung McDo ni Alden kagabi. Pinost ito na isang fan Tapos, pakinggan natin ito mamaya ha. Pinost ito ni Giovanni sa TikTok account niya mga kasombreros. So, ito yung time na parang pandemic pa yata mga kasombreros, no? Tapos, nagpasalamat siya dito sa pumunta sa kanyang McDo sa Binyan mga kasombreros. So yun, humingi siya ng tawa din dito kasi pinagbabalan yung iba na magpa-picture kasi nga due to protocol dati sa COVID-19 mga kasombreros na social distancing na mga kasombreros. So, yun. Pero throwback ito, of course, noong year 2020 or 2021 na mga kasombreros yung COVID na ito ng mga kasombreros. So, talagang humingi siya ng pasensya and so on dito. Alright, so yan lang actually sa ating content item. So, play ko po itong mga videos na atin pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po ha, si bawat isa. Mahirap akong mahalin, Chow. Handa akong mahalin ka, Kara. Kahit na anong mangyari. Sir Han, why are you being so nice to me? I think I forgot something. Sir Han! Sir Han! Okay. 나 사실 너 좋아해. 오랫동안 너가 내 마음속에 있었어. Magpuyo ka na ba dire sa box? Parang gusto ko nang magstay for good dito. Ayan na nga ni. Tinamaan ka na ng sumpa. Last talaga tama ako kay Kare. I just wanted to talk to you because just wanted to check on you. I finally decided that I wanted to move on from this.
Good morning po. Ano, prep na ba sa eskwelahan? For school? Inabutan po siyang nag-aagahan kasama ang mga anak na sina Edmark, 5 taong gulang, at Danica, 11 taong gulang. Nasa kinder si Edmark, pero si Danica na dapat ay grade 6 na, nasa grade 2 pa lamang. 12 sa August po. Pero siya po ay grade 2 pa lang. Ano po kasi nabaksak. Bumaksak po sa grading. Grade 2 po. Sa pagbasa. Kamusta ka, Danica? Nakakabasa ka na bang maayos ngayon? Hindi pa Kunti rin. lang po. Siyempre si Edmark, early ano pa lang to. Early stages ng pag-aaral. Pero araw-araw naman po silang nakakapasok sa eskwelahan. Per day. Kape at kaning nilagyan ng asukal. Ang almusal nila ngayong umaga. Kapansin-pansin ang payat na pangangatawan ng magkapatid. We can really see the lack of nutrients na nabibigay dito sa mga bata that may be affecting their, yung pag-adapt nila sa eskwelahan. Malaking factor yung nutrisyon, especially sa mga batang to kasi major component siya para mas matuto sila sa eskwelahan, for them to perform better as well. Struggling siya magbasa, pero when it comes to lessons, marunong siya, mabilis siyang makapick up, madali siyang nakakasagot. Sinusubukan naman magbasa ni Janawel. Yun, so itong librong to na meron tayo ngayon, dapat as per Teacher May, sabi niya kailangan nababasa at naiintindihan na to ng isang grade 2 student. So si Jana, as an 8-year-old grade 2 student, titingnan natin kung hanggang saan yung kaya niyang basahin at kung naiintindihan na ba niya yung context ng librong to. Ready ka, Jana? Babasa lang tayo, no? Okay. So, ang title ay? Ingat Munting Sisiw. Okay. Sa English, ito, nababasa mo na ba to? Hindi pa. So, siguro stick muna tayo sa Tagalog, no? Para hindi mahirap masyado. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan ano daw yung sisiw? Mag-ingat. Tama. Very good. Sige nga. Jana, basahin mo nga itong part na to. Isa ako ng sisiw. Nakatira ako sa magandang nayon. Saan daw nakatira yung sisiw? Sa magandang nayon. Very good. Tapos, ito, handang, tandang, yan. Ang aking tatay. Matangkad siya. Malakas at napakakisig. Try lang natin. No, Jana, turuan kita kung paano basahin yung English, ha? So, every morning. Every morning. Yun. Father. Wakes. Every. One. Isa pa ulit. Father. Wakes. Everyone. Up. With. His. Loud. Crowing. So, yun. Kaya mo siyang basahin mag-isa na yan, Jana? Di pa rin? Private gathering tonight, so we are close. Seriously? We came all the way here, now you're telling us to leave? Hi there. Excuse me? Out of all the Filipinos throwing themselves at me, you're lucky. Private gathering tonight, so we are close. Seriously? We came all the way here, now you're telling us to leave? Hi there. Excuse me? Out of all the Filipinos throwing themselves at me, you're lucky. Check. Hello?
Hello, good afternoon. Good evening na pala. So thank you. Alam ko medyo mahirap ngayon yung sitwasyon natin because of the pandemic, pero salamat po sa mga pumunta pa rin. Thank you for following safety protocols. Sayang kung walang COVID. Alam niyo naman, kilala niyo naman ako, papapicture ako bawat isa sa inyo ngayon, pero I'm sorry, medyo kailangan natin sumunod sa protocol, pero despite of that, thank you pa rin po dahil nandito kayo. To everyone who supported our store from day one, thank you. Second year na natin, and sana kasama pa rin namin kayo in the next years to come. Maraming salamat po, and happy second anniversary sa atin. Thank you! So, hindi to about K-pop ha. This is about Catherine Bernardo and James Reid. So, napanood ko kasi ibang clips dito sa FYP. And hindi nga ako masyado interested noon. And sabi ko, talaga ba Catherine tsaka James? OMG, nung napanood ko yung ibang episode, napaano na lang ako, may chemistry sila! Nag-spark! Ganon! As nagulat akes. Ay, meron pala silang sparks. Ewan ko lang kung ako lang to ha. So, this is only my opinion. Wala, kinilig lang talaga ako. Akala ko di ko to mararamdaman. Alam mo yun? Kasi nakakagulantang talaga Catherine and James. Parang, how? Pero guys, galing. Ay. Wala akong masay. Sobrang ganda po ng ating Word of God, mga kasambras. Isa ito sa pinakamagandang verses na gustong-gusto ko, no? Sa Biblia, mga kasambras. Ang title po ay Magpatuloy sa Paggawa ng Mabuti. Galatians chapter 6 verses 9 hanggang 10. Don't let yourselves get tired of doing good. If we do not give up, we will get what is coming to us at the right time. Ang ganda, no? Because of this, we should do good to everyone. For sure, we should do good to those who belong to Christ. So, napakaganda ito, mga kasembreros, kasi encouragement ito sa atin. Minsan nakapanghina no? Minsan nakakapagod na gumawa ng mabuti sa ating tahanan, sa ating kapitbahay, sa ating katrabaho, sa ating kaibigan, sa kapatiran sa church, mga kasembreros, lalong-lalo na. So, minsan nawawalan tayo ng drive, no? Pero parati nating isipin na ang Diyos po natin ang ating greatest rewarder, no? Siya po yung tagapagpala sa atin, siya yung tagagantimpala sa atin sa kanyang tamang panahon. So, parang yung paggawa ng mabuti, para ka lang nagtanim ng isang puno, no? O ng isang niyog, for example, na after how many years ay nag-aani tayo ng bunga ng niyog, mga kasembreros, or mga prutas, no? Lanzones, mansanas, kung ano man dyan, mga ka-avocado, no? Kung ano man prutas. So, para siyang binhi na tinatanim natin. Kasi nga, kung nagtanim ka ng kabutihan, ay aani ka ng kabutihan. Kung nagtanim ka naman ng sama ng loob o ng kasamaan in general, ay aani tayo ng kasamaan. So, as simple as that, mga kasembreros. So, kung kaya wag daw tayo mapagod, no? Sabi dito ni Apostol Pablo sa paggawa ng mabuti. Kasi isipin natin, sinulat ito ni Apostol Pablo while he was in chains, no? Kung siya po ay nasa kulungan, nakakulong siya, mga kasembreros, and yet sinusulat niya ito out of encouragement and strength, mga kasembreros, na kanya pong nakukuha kay Lord Jesus Christ, because he was a great servant, humble servant of God, mga kasembreros. So, talagang specific yung sinabi niya dito na huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, no? Do not let yourselves get tired of doing good. Kasi kapag hindi na tayo sumuko, no? If we do not give up, we will get what is coming to us at the right time. So, parang no? Parang sa grades, sa school, mga kasembreros, kapag tayo po ay nag-aral na mabuti, no? We do what is needed, tsaka nag-excel tayo sa school, definitely yung grades natin ay matataas din po, mga kasembreros. So, parang ganon din po sa buhay natin in general, specifically sa ating Christian journey, no? Kapag tayo po ay, lalo na yung makapatiran sa church, kapag tayo po ay hindi po tayo, hindi tayo nawawalan ng pag-asa or hindi tayo napapagod siguro minsan, pero wag tayong tumigil, no? Ganon po siya, mga kasembreros. May mga times na wala kang opportunity na gumawa na mabuti. So, okay lang yon. Pero pag may chance tayo at opportunity at kaya natin gumawa na mabuti at tumulong, so kailangan nating tumulong, mga kasembreros, out of our goodwill, out of our heart, mga kasembreros, or good heart. So, ganun po siya. This verse from Galatians encourages us not to give up on doing good for others, no matter how tough it gets. Life is full of challenges, and sometimes we might feel tired, frustrated, or even discouraged.
So natural lamang ito kasi tao tayo mga kasembreros kapag hindi tayo napapagod ay hindi tayo normal na tao, no? Kapag hindi tayo discouraged at times, hindi tayo tao, no? Kung mapapart ng ating buhay yung discouragements, part ng ating buhay yung challenges, yung kapaguran, yung frustration sometimes. So part yun siya mga kasembreros. Life, yung life ay karugtong niyan ay challenges, success, happiness, down moments, sorrow, pain, loss, no? Sometimes nawawalan tayo ng minamahal sa buhay. So but that's part of our human existence sa mundong ito mga kasembreros. We can think about all the good things we are doing, helping others and putting in effort, yet not seeing immediate results. So tama ito, no? Sometimes gumagawa tayo mabuti, tapos sabihin natin parang wala naman nangyayari. Parang wala namang bumabalik na pagpapala at gantimpala sa akin si Lord, no? So wag po tayong ganun ang mindset, no? Talagang hindi siya immediate results. Hindi siya agad-agad mga kasembreros na nakukuha, no? Parang ang isang prutas, no, kagaya na mention natin kanina, hindi siya agad-agad namumunga. Sometimes it takes years mga kasembreros. It can be easy to feel disheartened, but this scripture reminds us that there is a season for everything and the good we are doing will come back to us in time. So yun siya, no? Talagang babalik at babalik sa atin yung mga mabubuti nating gawa mga kasembreros kasi in due season. Wapa sa tamang panahon, may tamang panahon ang lahat-lahat mga kasembreros. There's a right time or perfect time for every season and everything sa mundong ito. So kagaya ng bata, di ba, pag sinilang yan, hindi naman agad bukas ay magiging matanda na agad siya. So it takes years, it takes a lifetime, it takes a process mga kasembreros, long process. So the phrase in due season speaks to the timing of God, which can sometimes be different from our timing. So ito rin parati nating tatandaan na yung timing natin, hindi yan sometimes katugma or kapareho sa timing ng Panginoon. Isipin mo, after 2 years dapat may bahay na ako, after 3 years may asawa na ako. So sometimes yes, tama naman ang plano tayo, pero we should not consider ourselves as tayo na talaga yung tagagawa ng lahat-lahat or schedule or timeline. So parati nating isaisip kung kaya nga faith is really important sa ating journey. Kasi as we plan, as we choose, as we decide, as we work, ay nandun yung pananampalataya natin na whatever we do, ay nandun yung pananalig natin sa Diyos na yes, may plano tayo, but we entrust everything sa Panginoon because He has the final approval. He has the final rejection or He has the final say mga kasembreros na Lord, nagtatrabaho kami, no? Salamat sa kalusugan, sa kalakasan, sa kalusugan, sa katalinuhan, sa kaalaman, sa strategy, sa talent and skill and so on. But you have the final say. So ganun siya, i-entrust natin na we lay down everything sa Panginoon mga kasembreros kasi hindi natin kapareho ng timing minsan ang timing ng Panginoon. May iba siyang timeline and the perfect timeline of God is to be followed, no? Talaga yun ang masusunod mga kasembreros. So, nandun yung faith at pananalig natin sa Kanya. We live in a world that loves instant results, but God has a perfect plan and timeline for us. So, kasi ang tao talaga ngayon gustong instant, no? Gusto ng instant relationship, no? Instant food, instant reply, instant results, no? Basta mabilisan. Gusto natin mabilisan. So, especially sa mga instant relationships, no? Nag-chat kayo ngayon, maya-maya ay kayo na, no? So, grabe ang mga kabataan ngayon, mga kasembreros. So, talagang nakakalungkot minsan, no? Pero may pag-asa pa, mga kasembreros, kaya ginagawa natin ang part natin na mag-share ng gospel, sharing Jesus Christ, mga kasembreros, that there is hope for everything. And Jesus Christ is our living hope. So when we look deeper at the context of this verse, it emphasizes that we are not working for ourselves, but for God's kingdom. So tama, no? Isipin natin na tayo pa ay nagtatanim sa kingdom ng Panginoon kapag tayo pa ay gumagawa ng kabutihan. Hindi natin siya isipin na, tinulungan ko si Maria. Si Maria rin yung tutulong sa akin pabalik. No, hindi, no? Minsan talagang ibang tao ang gagamitin ng Diyos sa ibang panahon, sa ibang lugar, no? Sometimes, kunwari gumawa ka ng kabutihan dito sa Davao, sa Manila ka pala i-bless ng Panginoon. So may mga ganong instance mga kasembreros
Kung kaya yung pananampalataya, pananalig at pagtitiwala natin sa Panginoon ay napakalaga po yan sa lahat ng season at kung saan mang dako tayong lugar mapunta. Every act of kindness, every prayer, and every effort we make towards others contributes to something greater than ourselves. We are called to plant seeds of goodness, and with patience and faith, we will reap harvest. So yun siya, no? We will reap a harvest. So mag-aani talaga tayo, no? Kagaya na mention natin kanina mga kasembreros. So the idea of reaping is exciting, no? Talagang nakaka-excite kasi, di ba? Pag nag-aani tayo ng lanzones, for example, no? Kapag nag-aani tayo ng apple or ng anumang prutas, dyan talagang, may mangga, no? Pag-harvest tayo na ng mangga, talagang na-excite tayo mga kasembreros. So every harvest, every time na nag-harvest tayo mga kasembreros ay talagang nakaka-excite yan. Kasi nakikita mo na yung bunga no, mga kasembreros. It signifies rewards, blessings, and fulfillment sa ating buhay. However, we must remember that reaping does not always happen immediately. So, yun siya, no? Kagaya na mention natin kanina, hindi siya automatic na nangyayari yung harvest season, mga kasembreros. This can sometimes test our faith and commitment. So, may timeline talaga mga kasembreros, kagaya ng prutas nga, sabi natin. Very basic example and yet very understandable mga kasembreros na hindi agad-agad nag-aani. So, sometimes it takes months, years, and so on mga kasembreros. So, ganoon siya. So, ang mga lessons na dapat natin matutunan una, we must be persistent. No? Kailangan tuloy-tuloy tayo, consistent tayo sa paggawa ng mabuti mga kasembreros. Kasi life is filled with ups and downs. No? And while we pursue goodness, we must remain persistent. So, keeping faith while working for the good of others can sometimes lead to frustration. It requires dedication, but this verse inspires us to hear God's truth. So, family, friends, and even strangers often observe our character through our actions. By staying consistent in our efforts, we glorify God and encourage others to do the same. So, lalo na kapag ikaw po ay tinitingnan sa iyong tahanan, let's say tatay ka, tito, tita, lolo, lola, so titingnan ka ng mga apo, ng mga pamangkin mo kung anong ginagawa mo, tama ba ito? Tama. So, gagayahin na nila mga kasembreros. So, kapag kind ka, no, kapag mabait ka, so gagayahin na nila mga kasembreros. So, number 2, focus on the long term. Sabi dito, every time we do something good, we are planting seeds for a blessing. So, kagaya naman siya natin, good works can come back to us in unexpected ways. So, tama, no, mga kasembreros. Hindi natin minsan may isip na, gantong panahon, gantong oras, gantong lugar. So, hindi po, no, mga kasembreros, kailangan isa-isip natin yon para hindi tayo ma-frustrate, no? Number 3, and the last one, community support is key. None of us are meant to go through this life alone. That is why community plays an essential role in our faith development. Building each other up, encouraging one another, and being there in times of hardships are all aspects of Christian living. So, wag nating isipin na tayo pa nag-iisa. Okay? Dapat parati nating isipin na meron po tayong kaagapay, na mayroong pamilya, may kaibigan, may church, no, may community tayo na pwedeng tumulong sa atin. So, as we gumapay yung pagtulong natin, especially sa ating kapatiran sa simbahan, sa ating pamilya, and so on, mga kasembreros, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, persistency, no, sa paggawa ng mabuti sa lahat ng panahon ng ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.